magandang araw po. Maraming pong salamat sa pagbisita niyo sa Seniors Channel. Ako po ang inyong kasama, ang inyong bagong kaibigan, ang inyong kapamilya, ang inyong kaedad marahil, at higit sa lahat, ang inyong kasenyor. Hayaan niyo po na samahan kayo sa mga oras na ito na marahil kayo po ay nangungulila o nalulungkot o di kaya ay nagpapaantok-antok, namamahinga, at kahit ano pa man pong ginagawa niyo. Halina po kayo at magkwentuhan po tayo ng mga kasaysay, ng mga totoong kwento ng buhay, ng mga kasenyor natin. Na maaari din pong kapulutan ng aral ng mga kabataan o mga apo-apo o mga anak-anak. So, dito po ay mapapagkwentuhan natin ang mga tunay na karanasan. Maaring karanasang masaya o maaring karanasang malungkot, karanasan ng pag-ibig, karanasan ng pag-unlad, o pwede rin naman pong karanasan ng pagbagsak. Sana po sa mga kwentong ito ay kapulutan natin ng aral at higit sa lahat po ay mabigyan natin halaga ang mga elders po, ang mga senior, at maipakita natin sa kanila, sa mga nalalagong buhay pa nila, ang pagmamahal, sapagkat karamihan po sa atin ay ginugol natin ang ating panahon para po sa ating mga mahal sa buhay. So, halina po kayo at ating pakinggan ang mga kwento nito. Ang first episode po natin ay pinamagatang When Life Takes a Turn, a Motorcycle Accident Story. Ito po ay kwento ng isang senior na nabangga po ng motorcycle, at ipinapakita po dito struggles at yung hirap na pinagdaanan ng isang senior na dapat sana ay namamahinga at retired na po at nag-i-enjoy na po ng buhay. Simulan na po natin. Happy listening! Lampas na ng alas 8 ng gabi nang lumabas si Sila sa opisina. Siya ay nagtatrabaho bilang isang head merchandiser sa isang pagawa ng mga damit na pang-export. Dapat sana alas 6 ay nakauwi na siya, subalit may mga inayos pa siyang problema at kinailangan niyang mag-extend ng oras. Sa edad na 62, dapat sana ay retired na siya, nasa bahay na lamang. Subalit, kinailangan niya magpatuloy pa sa request ng kanyang employer at para na rin makatulong sa pag-aaral ng kanyang bunsong anak na nasa ika-4 na taon na sa kolehiyo noong mga panahong iyon. 3 sa kanyang mga 4 na anak na babae ay nakatapos na at may mga trabaho na rin. Naisana ng kaniyang pamilya na huminto na siya sa trabaho dahil sa stressful at maabang oras na nagugugol niya dito. Subalit, mas ninais niyang magpatuloy. Bilang isang head ng departamento, madalas ay nag-e-extend siya ng oras, katulad ng gabing iyon. Matapos niyang mapadala ang hinihingi ng buyer at makapag-email, pinatay na niya ang kanyang computer, sinakbit niya ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Hi, natapos na din ang araw ko, makakauwi na ako. Ang nasisiyahan niyang naibulong sa kanyang sarili. At dahil sa late na siyang nakauwi, mag-isa na siyang lumabas ng opisina at naglakad patungo sa gate palabas ng building. Ang gate ng kanilang building
ay mga 100 hakbang patungo sa kalsada kung saan kinakailangan niyang tumawid para makasakay ng tricycle patungo sa kanyang uuwian. Katulad ng araw-araw niyang ginagawa, sinigurado niya na clear ang sasakyan from left and right bago siya tumawid. Malayo pa naman ang tricycle sa kaliwa at ang truck sa kanan at pwede pa akong tumawid. Ang pabulong niyang sinabi sa kanyang sarili. At kampante siyang tumawid patungo sa kabila para maghintay ng sasakyan. Walang-wala sa kanyang guni-guni na may masaklap palang mangyayari sa kanya noong mga oras na yon. Buong akala niya ay maluwalhati siyang nakatawid sa hintayan. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa ospital na siya. Nabangga ka ng motorsiklo, ate, sa iyong pagtawid. Ang kwento sa kanya ng kasama niya sa opisina na nagdala sa kanya sa ospital. Hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan. Hindi siya makakilos, wala siyang lakas, at hindi kayang itayo ang kanyang mga paa. Masakit ang ulo at makirot ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Di niya maidilat ang kanan niyang mata. Masakit ang kanan niyang kamay at nang ligunin niya ito, nakita niyang nakalaylay ang lower arm niya. Anong nangyari sa kamay ko? Ang kanyang tanong. Naputol ang buto mo, ate, ang sabi ng kanyang kasama. Natigilan siya. Natulala at walang nasabi. Pasok sa isip niya ang pagsisisi. Sana nga ay retired na siya ng mga panahong yun at di na naranasan ang ganung pangyayari. Pagdating ng anak at asawa niya sa hospital, napagdesisyonan na ilipat siya ng provincial hospital sa probinsya din ng Batangas noong gabi rin yun. After ng x-rays at casting ng fractured arm, pinauwi din siya as outpatient the next day. Ngunit dahil sa iniindang mga sakit, mahirap na paglulon, mahirap na paghinga, sakit ng katawan na parang binugbog, ay minarapat ng kanyang pamilya na siya ay dalhin sa Maynila. Dinala siya sa Philippine Orthopedic Center dahil sa kasanayan nito sa problema sa buto. In-x-ray muli ang kanyang fractured arm at iba pang parte ng katawan. It was a blessing na wala siyang problema sa ibang parte maliban sa kanyang right arm. Sinemento ito at pagkatapos noon ay in-instruct na siyang umuwi para maging outpatient at bumalik na lang for check-up on schedule. Para makasiguro at ma-check ang ibang parte ng katawan, diniretso siya ng kanyang pamilya sa medical city for whole body check-up. At doon nakita na meron pala siyang blood sa right lung at kaagad din na sinanction ito at nagkaroon ng kagaanan ang kanyang paghinga at ang paglulon. Na-confine siya ng 4 na araw sa medical city at finally nakauwi na rin siya ng bahay. Sa bawat kilos ng katawan at bawat pagtayo at pag-upo sa wheelchair, pag-transfer from one room to another, pagsakay sa sasakyan from one place to another, damang-dama niya ang sakit at hirap at ang kirot sa pagkibo ng kanyang kalamnan at buto. Kailangan niya ang tulong sa paggawa ng lahat ng bagay, sa pagkilos, sa pag-upo at pagtayo sa wheelchair, sa pagpunta sa CR, sa pagsusuot ng damit,
sa pagbangon at paghiga sa kama. Wala siyang kayang gawin. Hirap ng kanyang kalagayan, lalo pat kanang kamay ang nasalanta sa kanya. Mistula na akong isang inutil. Paano na ang buhay ko nito? Ang paghimutok niya sa kanyang sarili. Punong-puno ng pait ang kanyang damdamin. At sa pagkakataong iyon, naalala niya ang kabutihan ng Panginoon, ang pag-asa at kagalingan na kanyang ibinibigay. Sa matitinding sakit na kanyang nararamdaman at sa mga gabi na hindi siya makatulog, nararamdaman niya ang presensya ng Panginoon. Nakakaramdam siya ng kagaanan at kaaliwan sa pakikinig ng mga Bible verses at Christian songs na nagpapaalala sa kanya ng kabutihan ng Panginoon. Araw-araw nakikita niya ang unti-unti niyang pagaling. Nakatayo siya at nakalakad na muli sa loob ng 1 buwan. Sa bawat x-ray at check-up ng kanyang right fractured arm ay nakikita ang unti-unti nitong pagaling. At sa loob ng 2 buwan ay sinabi na ng doktor na hindi na ito kailangang operahan at lagyan ng bakal sapagkat namumuo na ang talos sa joining nito. Sa edad na 62, ito ay isang miracle galing sa Panginoon. Naghilam na rin ang sugat sa kanyang ulo at nawala na ang pasa-pasa sa mukha niya. Napakabuti ng Panginoon, yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Sa trahedyang ito sa buhay niya, pinakita ng Panginoon ang pagmamahal ng kanyang asawa at mga anak, ng kanyang mga kapatid, mga kaibigan at kapatiran. At higit sa lahat, ang kabutihan ng Panginoon na laging nakikinig sa ating panalangin at kahilingan, na meron tayong mabuting Panginoon sa lahat ng panahon at sa Kanya lahat ay posible. When life makes a turn to God. Lumapit tayo sa Kanya sa taimtim na panalangin na may paniniwala at pagtitiwala. Siya ay ating tagapagligtas. Hindi niya kailanman tayo iiwanan o pababayaan. Yan ang pangako niya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig ng kwento ng naging karanasan sa buhay ni Sila. Naway tayo'y may natutunan at magamit itong inspiration at encouragement sa kung anuman ang ating mga pinagdadaanan. Katulad ng kagalingan na kaloob kay Sila. Maraming salamat. Hanggang sa muli.